Welcome po mga kakuya, kung yung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So may topic natin po today po mga kakuya, ayon po sa ating kadebate nung holiday po mga kakuya, nung isang araw na talaga ito ay debater ang INC na tinatawag na Alpha, no? Debater ng INC. Talagang nagyabang po siya mga kakuya, panalo daw siya sa debate. Una, bakit siya talo po mga kakuya? Una, ang pag-usapan namin ay bigyan niya ako ng copy na video. So ang nangyayari po mga kuya, ang sabi niya na district daw. Pangalawa, hindi siya tumutupad po mga kakuya, no? Nag-walk out po siya, no, sa aming debate. Hindi natapos ang aming debate. So napakaganda pa naman ang latag ko po mga kakuya. Nung unang nilatag ko ay ang mga doktrina o mga reference na tumutukoy sa title ng Papa, pero hindi kasama doon ang Vicarious Pilidi, no? Ang ikalawa, sa kanyang nilatag na mga may gumagamit daw ng Pope na mga Vicarious Pilidi, wala naman tayong tutol kung sakaling mayroon man, no? So ang dapat ilatag niya yung Vicarious Pilidi ay opisyal na doktrina ng simbahan. Yan dapat ang ilatag. So wala siyang nailatag po mga kakuya. So doon pa lang talo na siya po mga kakuya. No, so sa aking panindigan sa sikan ko ay talagang giniba ko yun po mga kakuya, no. Ginamitan natin ng huwad, no, ang Vicarious Pilidi, hindi galing sa simbahan kundi galing sa mga anti-Catholics, no, na balak babagsakin ang simbahan o ang ating sira ng ating mahal na Santo Papa. So sa episode natin ngayon po mga kakuya, no, ang sabi niya dito sa video po dito na pinapanood natin mamaya mga kakuya ay talagang ang office daw ay hindi daw title ng Office of the Pope, no? So hindi yata niya alam kung anong office ng Pope ay isa po yung title o authority ng Papa. So bago ang lahat po mga kakuya, intro muna, pasok. Diyan sa CCC 882, ano nakasulat? Office or official title? The Bishop of Rome. Title po yan. The Successor of Perpetual Episcopal Source Foundation. Moderator, objection po. Office, ibig sabihin ng office ay yan po ay official po yan, no? Ibig sabihin ng office ay yan po ay official po yan, no? Ibig sabihin ng office ay yan po ay official po yan, no? So tanggap mo na hindi official title ang nakasulat, yes or no? Tanggap kong office siya, pero pwede siya sa title po, na official title siya. Kasi walang office na walang title po. Next question. So tanggap mo na ang kahulugan ng office ay title, yes or no? Yes. Yes po, yes po. So mababasa ito sa Catholic Dictionary na ang kahulugan ng office ay title, yes or no? Yes, mababasa yan. Anong Catholic Dictionary, pakita mo sa akin na ang kahulugan ng office ay title? Ito sa Apostolic Anong Letters. Catholic Dictionary? Sa ngayon, wala akong mapakita. Next question. Sabi niya po mga kuya, ang office daw ay hindi title po mga kakuya, no, hindi siya opisyal na titulo. So kaya nga nandun binabasa natin ang Catechism of the Catholic Church po mga kuya, paragraph 882, nandun yung Pontiff, Supreme of Pontiff. Ibig sabihin, yan ay titulo ng Papa, no, Office of the Pope po mga kakuya. So anong mababasa natin dito? Anong mababasa natin dito po mga kuya? Sa una, ano ang office ng Santo Papa? Ito po ang ating mababasa. Sa loob ng Simbahang Katolika, ang opisina ng Santo Papa ay tinatawag na Patron Office, no? Patron Office mula kay San Pedro Fiter na itinuturing na unang Santo Papa. Ang salitang office dito ay hindi lang position kundi isang tungkulin at ministeryo sa may espiritual na pamunong papel sa buong simbahan. Ito ay hindi personal sa tao, halimbawa kay Pope Francis ngayon, kundi sa permanenteng institusyon sa simbahan, no? So yan po ang ating nabasa. Ikalawa, authority ba ito? Oo, isang authority ito, no? Sa opisina ng Santo Papa ay isang autoridad. Ayon sa aral ng Simbahang Katolika, mga uri ng autoridad ng Papa. Una, spiritual authority. Siya ang Vicar of Christ, kinatawan ni Kristo sa lupa. May tungkuling magbantay sa pananampalataya, tama ang maling aral na heresy at gabayan ang mga mananampalataya, no? So doctrinal authority, teaching of authority, no? Kapag nagsalita ang Papa ex cathedra mula sa opisyal na upuan ng aral, ang kanyang turo ay tuturing na infallible, no, walang kamalian sa usaping pananampalataya at moralidad. Ang ikatlo, jurisdictional authority, may kapangyarihang pamahalaan ang buong simbahan higit pa sa sinumang obispo. May kapangyarihan mag-appoint ng mga obispo, magdesisyon sa mga kaso at pangasiwaan ang disiplina
sa simbahan. No, yan po yung authority ng isang papa po mga kakuya, no? Ang ikatlo, ang pagkakaiba ng office at authority. Ang office ay ang posisyon o institusyong itinatag ni Kristo ayon sa Katolikong pananaw sa pamagitan ni San Pedro. Authority ay ang kapangyarihang ibinigay sa taong humahawak ng opisina nito. Halimbawa, parang sa gobyerno, ang pagiging pangulo ay isang opisina pero ang kapangyarihang magpasa ng batas ay na mamumuno sa hukbo ay bahagi ng autoridad ng kanyang opisina. No, ang pang-apat ay ang batayan sa Biblia ayon sa Katoliko, no? Sa Matthew 16 verse 18 hanggang 19, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. Ang susi ay simbolo ng autoridad, no? So dito sa conclusion, ang opisina ng Santo Papa ay parihong institusyon at autoridad sa simbahang Katoliko. Ito ay nakaugat sa papel ni San Pedro at may doktrinal, espiritual at pamunuan na kapangyarihan. Kaya matatawag itong isang autoridad at sa pananampalatayang Katoliko, ito ay itinatag mismo ni Kristo. No? So talagang napakaganda po mga kakuya. So ang ating ngayon ay pag sinabing ayon sa Catechism of the Catholic Church, no, paragraph 882, office, may karugtong po yun Pontiff Supreme o Ponte. Ibig sabihin, office of the Pope, title ng Pope po yun po mga kakuya. So sa kanyang tanong po mga kuya, mayroon bang mababasa sa dictionary? So mayroon po tayong mababasa sa dictionary, naghinanapan po tayo mga kakuya. Kaya sabi ko doon, wala akong maipakita ngayon pero mayroon tayong mababasa sapagkat hindi naman lahat na preparado po tayo mga kakuya, no? So sa ngayon, babasahin natin, mayroon tayong mababasa sa dictionary po mga kakuya. No, ayon sa English Dictionary, halimbawa sa Merriam-Webster, ito po ang ating mababasa. A position of authority or service, typically one of the public nature. Isang posisyon ng autoridad o paglilingkod, karaniwang may kinalaman sa publiko, no? So yan po yung kay Merriam-Webster. Sa key points, ang office ay position, hindi lang simpleng titulo. Kadalasang may autoridad at responsibilidad na nakakaibat. Halimbawa, office of the president, office of the mayor, or the papal office, office of the pope, no? So anong definition natin dito sa pope? A definition ng title, no? The name that describes someone's jobs or position. Sa key points, ang title ay pangalan o tawag sa isang tao ayon sa kanyang tungkulin. Halimbawa, presidente, doktor, pope, bishop, ito ay mga title, no? So, ang pagkakaiba ng office at title, office, title, na ang office, position o tungkulin. Sa title, pangalan o tawag, no? So, kaakibat na autoridad, no, naglarawan ng papel o ranggo. Halimbawa, office of the president, no, Mr. President. Halimbawa, office of the Pope, Holy Father or Pope, no. So yan po yun. Pag sinabing kaakibat po yung office and title po, official title po yan, no, ng Pope, no. So doon kapag sinabing office na Pope ay ang Pope kasi isa yan title po mga kakuya, Pontiff Pope, no, Vicar of Christ, no. So yan po yan ay title. Sa madaling salita, ang office ay hindi automatikong title pero kadalasan ay may kasamang title. Halimbawa, ang Pope ay isang title, no. Tandaan natin, ang Pope ay isang title, ang office of the Pope ay ang opisyal na posisyon na may autoridad at tungkulin, no. So yan po ang ating nababasa po mga kakuya na talagang napakaganda, no. So ito si itong ating si Alpha ng INC debater po mga kuya, talaga hindi siya nagpagiba, no, sa kanyang presentation po mga kakuya na gumagamit sa maraming mga aklat na hindi ko alam kung saan galing aklat na yun, baka sinerox lang. So hindi pa ako nagtanong sa kanya kung saan galing ang kanyang mga referensya. Yan ba ay mayroon siyang actual na copy, no, na mga aklat na libro, no, aklat, no. So kung xerox lang, so hindi ko pa yan natanong sa kanya yan. So sa kanyang presentation po mga kuya, hindi siya nagpapatibay na ang kanyang presentation about lang sa mga Vicarious Filii na gumagamit daw ang mga Santo Papa ng Vicarious Filii, no. So kung mayroon mang gumagamit, so wala po tayong tutol po doon mga kakuya. Bakit? Dahil ang Santo Papa siya ang high authority ayon sa Matthew 18 verse 18 po mga kakuya, na siya kung ano ang kalagan mo dito sa lupa, ganoon din sa langit. Kung ano ang ipagbawal mo dito sa lupa, ganoon din sa langit, no. So ibig sabihin, kung ginawa nga ng Papa, sino ako para tutulan ko yung Papa, no. Depende sa kanyang
opinion o depende sa kanyang gawain po mga kakuya. No, sino tayo para tutulan natin yon? So wala po tayong problema doon po mga kakuya. Dapat ang hinahanapan ko sa kanya kung meron bang Vicarious PLD na official title ng inang simbahan. So wala po siyang napaikita po mga kakuya, no? Dito pa lang ay talagang sablay na po siya po mga kakuya. Bakit hindi niya binigay ang video po mga kakuya? Bakit? Dahil nga mayroon siyang iniiwasan doon, mayroon siyang napaamin doon sa kanyang tindig po mga kakuya, na talaga mayroon tayong tanong doon na ang sa inyong nilatag na official na reference po na ngayon ay mayroon ba tayong mababasa dyan na Vicarious PLD ay isang official ng inang simbahan. So ang sabi niya wala daw, no? So wala daw siyang mabasa. So aminin mo ngayon. So yun, nag-object po siya ng mga kuya. So ang tanong ko diyan, aminin mo ngayon na wala pa lang makita na official dito sa Santuario Pontificio na doktrina ng Lansiba, naka-line up ang mga title ng Pope. Sabi niya wala, no? So inamin niya po mga doon pa lang ay talo na po siya po mga kakuya, no? So ito ang bili natin po sa kanila mga kakuya, no, kay Alpha, no? Sana wag man sana magmuro. So napakarami sana ang aming discussion about sa Catholic Faith. So pinag-iisipan ko na hindi dapat ang mga ganitong tao na wala talagang ibsang salita, no? Talagang nag-walk out po siya. Nag-walk out po siya. Tapos siya pa ang namili kung saan ang platform. So nasa kanya, pumabor sa lahat sa kanya po mga kakuya. Nung una pumayag siya sa aking platform, kaso nga lang mag-umpisa kami alas 10 na ng gabi. Sabi ko sobrang gabi naman yan, di pa pwede agahan. So nag-suggest siya alas 3 ng hapon pero sa platform niya. So yun, kung ibig sabihin po mga kakuya, pumabor lahat sa kanya. So ang isa lang hinihiling ko doon, dapat yung video mabigyan niya ako ng isang copy. Pumunta ako doon sa platform kung saan kami nag-discussion ng online debate. So walang upload po doon po mga kakuya, na talagang kung mayroon mang upload doon, puro edit na lang yun po mga kakuya kung sakaling may upload man. Kaya nga dito ko napagtanto, ito sa Alpha pala, naghahanap lang content lang po mga kakuya. Kawawa itong tao na ito, naghahanap lang siya ng content, wala na yata itong content. Ang mga content niya ay putol-putol pa, no? Na talagang ito ay napakamalaking kasinungalingan po mga kakuya. So ngayon, wag na kayo makipag-online debate ito sa taong ito dahil nga ito ay modus, no? Talagang walang isang salita po mga kakuya. Talagang ito na yung trabaho niya kung paano niya baluktutin ang katotohanan. So muli, mag-aral at magsuri po tayo mga kakuya para hindi tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao. So sa second part 2 natin po mga kakuya, mahaba pa ito. Alamin natin kung ang Vicarious PLD ba ay pwede ba gamitin o hindi, masama ba itong gamitin o hindi, kung saan pa galing itong Vicarious PLD, bakit hindi ito naging opisyal ng inang simbahan. So yan, i-clarify po natin po ito mga kakuya, sapagkat ito sa tindig ng ating kaibigan hindi yan naintindihan mga kakuya. Ano bang ibig sabihin ng Vicarious PLD? Masama ba ito o hindi? So kaya nga kung may gumagamit man ng Santo Papa, sino tayo para tutulan natin ang ating mahal na Santo Papa? Pero alamin natin ano bang ibig sabihin ng Vicarious PLD. So sino ang naglikha nito? Sino ang gumagawa nito? No, bakit hindi ito opisyal nating inang simbahan? So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.